right? Sabi mo, hello, beautiful. Palakpak na po mga beautiful. Amen. Hallelujah. So sabi mo nga sa katabi mo, you are blessed. Sige po, lakasan natin ang ating tinig. Sabi natin, you are blessed. Okay, palakpakan natin ang Diyos ng malakas. Mga kapatid, I was given the title na ano ba ang title? Hallelujah. Chosen to conquer. Pinili mo tayo para magtagumpay. Hindi po tayo pinili para po tayo ay maging tagnan, mga kapatid. Listen up dahil napakalaga po ngayon ang ating pong pag-aaralan. Pero bago tayo makinig, magdeklara muna tayo ng mga gandang bagay. Sabi natin, take I am prosperous. Sabi malakas, because I'm blessed by the Lord. Greatly blessed. Extremely blessed. Highly favored. Deeply loved. Sabi mo, thank God I am your child. I cannot be denied. I am your beloved. Everything in my life is well. Okay, mas malakas yan. Sabi mo, my life is well. My family is well. My job is well. My business is well. At sabi mo, in the presence of God, nothing is missing. Nothing is broken. Sabi natin, all is well. Kapag natin ang Diyos. Pinakamainang na buhay ay buhay sa Panginoon. Again, mga kapatid, the title of our topic today, I gave it already the USB. Hallelujah. Chosen to conquer. Tayo po ay pinili para po magtagumpay. Hindi tayo pinili para mabigo, hindi tayo pinili para pumasaktan, at hindi tayo pinili para tayo ay mabroken, mga kapatid. Praise the Lord. Amen? Kaya po natin chosen to conquer. Hallelujah. So mga kapatid, basa po tayo. Sabi po ng 1 John 4:4, kayo'y sa Diyos. Sabi mo sa katabi mo, sa Diyos ka. Hallelujah. Sabi ko ng Bible, kayo'y sa Diyos, mumunti kong mga anak at inyong dinaig sila, sapagkat lalong dakila siyang nasa inyo kaysa nasa sanglibutan. Dear children, you belong to God. So you have won the victory over these people because the one who is in you is greater than the one who is in the world. Mga kapatid, pakatandaan ng mga kabataan, nowadays, ito ang panahon ng kabataan ay hindi po dapat magpatumpik-tumpik. Bakit po? Because we are on war. Amen? Ayun na, we are on war. Sabi nga po natin, ahu! Parang hindi naman tayo walang, ang iba hindi sumasabay parang feeling ang ganda niya. Praise God. Feeling ang gwapo-gwapo niya. Okay, sabay-sabay tayo sa natin. Ahu! Praise God. Again, we are on war, mga kabataan. Hallelujah. Kaya sabi po dito, mga kapatid, sa first John, nakita na po ba? Hallelujah. Di pa yata nakita yung ating slides para makasunod sila. So, dito po mga kapatid, sabi po dito, ikaw ay sa Diyos at nagtagumpay tayo. Sabi nga po natin, nagtagumpay. At ano po ang pinagtatagumpay natin, 1 John 5:4 and 5, sapagkat sino mang ipinanganak ng Diyos, sumigaw ng aho-aho ang anak ng Diyos. Hindi na pa rin talaga. Kaya ba may aho-aho? Kailangan medyo mamamagin ko na natin, aho-aho! Praise the Lord! Sapagkat ang sino mang ipinanganak ng Diyos, born again, Kristiyano, mananampalataya, ay lumaig sa sanlibutan at ang pagtatagumpay ay dumadaig sa sanlibutan. Sa makatuwid ay ang ating pananampalataya. At sino ang dumadaig sa sanlibutan kundi yaong sumasampalatayang si Jesus ay anak ng Diyos. For whatever is born of God is victorious over the world. And this is the victory that conquers the world, even our faith. Who is it that is victorious over, that conquers the world, but who believes that Jesus is the Son of God, who adheres to, trust in, and relies on that fact. Sabi ng Bible, ang mga mananampalataya ay
lumalay, tanungin mo ang katabi mo, are you a believer? Praise God. Sige, kausapin mo, are you a believer? Ang mga mananampalataya sa amin ng Bible ay nagtatagumpay. Again, dadali ko kayo, makinig kayo ng maigi mga kapatid, dahil napakahalaga po ito. Chosen to conquer, pwede po natin itong, sino naglalaro sa inyo ng Call of Duty? Sino po sa inyo ang naglalaro ng Call of Duty? Praise God. So choose to conquer, we are also called for duty, brethren in Christ. Okay, basa po tayo. Maglingkod na may mabuting kalooban na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao, yamang na pag-aalaman na anumang mabuting bagay na gawin ng bawat isa ay gayon din ang muling tatanggapin niya sa Panginoon maging alipin o malaya. Maganda sa PBE. Doing your work readily, wholeheartedly. Tingin, medyo tayo ng konti. Kung ikaw ay sumasayaw sa church, ikaw ay worship leader sa church, ikaw man ay usher sa church, sabi ng Bible, doing your work readily, wholeheartedly. Ating gagawin ang ating ministry ng buong puso as to the Lord and not to men. Lagi natin tandaan, tuwing naglilingkod tayo sa Diyos, hindi tayo naglilingkod sa mga tao. We are serving God. Kaya pag umaawit ka, put in your mind that you have one audience. Amen? At yan ang Panginoon. Sabi ng Bible, in the knowledge that for every good thing anyone does, he will have his reward from the Lord, if he is a servant or if he is free. So lahat po ng mga bagay, may reward. Sabi nga po natin ulit, reward. Kaya lang din po, natuwa po kanina sa MC, sabi niya, taga-new daw, wala na sila. Hindi po, actually mga kapatid, God is really good sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Okay, sabi mo nga ulit sa katabi mo, buong puso. Kasi kapag naglingkod tayo kay Lord dahil may crush, mayroon tayong nagugustuhan, ang iba excited kasi makikita na naman ang mga taga-Emmanuel, ang mga Emmanuel naman excited kasi makikita na naman ang mga taga-New Hope. Praise God, minsan excited and there's no wrong with that. Pero dapat ang ating motive ay hindi para sa kaninong paman, kundi maglingkod sa Panginoon. Amen. Okay, sabi mo nga ulit sa katabi mo, sa Panginoon. Okay, sabi ng Ecclesiastes 12:13, ito ang wakas ng mga bagay. Take note ha, wakas ng mga bagay, lahat ay narinig, ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Now, all has been here. Here is the conclusion of the matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of men. Ano daw ang duty ng tao? Maglingkod sa Diyos. Sabi nga ninyo, maglingkod sa Diyos. Si Solomon, siya po ay a man full of wisdom. Inaral niya ang lahat ng bagay and he found out na ang buong katungkulan ng tao kung bakit tayo nabuhay sa mundong ito ay hindi para lamang magtapos sa pag-aaral, hindi lamang para magtagumpay sa buhay, kundi tayo ay maglingkod sa Diyos. Amen? Okay, sabi mo sa katabi mo, that is our duty. Sige, lakasan ko naman ang ating tinig. Sabi natin, that is our duty. Sige, palapakan natin ang Lord kung nakakaunawa tayo. Mga kapatid, ito po ang ating dapat tandaan bilang tayo ay tinawag at pinili ng Diyos. Alam niyo po sa panahon ng Judges, ina-identify ni Lord ang pwedeng isama sa team. Naniniwala ba kayo na pag may sagawan sa team, hindi magtatagumpay ang team? Kaya na, paborito ko ang Jumong Bakit? Kasi kapag alam niya may magiging sagabal sa kanyang team, gumagawa siya ng paraan para ipapatay. Hallelujah. Kasi hanggat ang isang team may sagabal, may hindrance, hindi sila makakasulong sa buhay. Amen? Kaya tinan niyo po ang ginawa sa panahon ni Gideon. Sabi po dito, then the Lord said to Gideon, you still have too many men. Take them down to the water.
and I will separate them for your there. If I tell you a man should go with you, he will go. If I tell you a man should not go with you, he will not go. Gideon took the men down to the water, and the Lord told him, separate anyone who has up, sabi dito, who laps up the water with his tongue like a dog, for every who gets down on his knees to drink. Pinalusong niya ang lahat ng mga sundalo. May mga uminom na parang mga aso, inaano ng kanilang dinarap ng ganampalan at umiinom. Ang iba ay lumuluhod at saka sila ay umiinom. Ang sabi po ng Diyos, isiparit mo ang mga taong lumuhod at uminom, at isiparit mo rin ang mga tao na sumalo sa kanilang kamay at parang mga asong umiinom ng tubig. Bakit? Kasi napakahalaga ho, mga kapatid, na isiparin natin ang mga bagay at mga mananampalataya na maglilingkod sa Diyos. Listen up, mga kapatid. Going far beyond the call of duty, doing more than others expect, this is what excellence is all about. And it comes from striving, maintaining the highest standard, looking after the smallest detail, and going the extra mile. Excellence means doing your very best in everything and every way, sabi po ni Jack Johnson. Kapag daw tayo ay gagawa, gawin na po natin ng mainam. Sabi mo nga, the best. The best. Bakit tayo pag magpuri? Hallelujah. Ang ganda ng praise and worship, pag iba pag pumalakpak, parang, hallelujah, parang hindi the best. Pag pumalakpak tayo, pag gagawa kami man lamang, the best na sa Panginoon. Sabi nga po natin, the best. Hindi ba tayo pumalakpak ng the best sa Panginoon? Hallelujah. Handa na po ba kayo, mga kapatid? Handa na po ba kayo? Amen. Mamaya po, may altar call po tayo. Dahil i-conclude po natin ang mensahe na para maintindihan natin. Number one, ang lahat ng sasabak sa digmaan. Again, we are on war. Hallelujah. Pagkabas pa lang nga ninyo, ang dami ng challenge. Praise God. Alam niyo po bakit ang mga ibang kabataan wala na ngayon sa church? Hindi ba kayo nagwa-wonder why they are not anymore in the church? It's because instead na sila ay magtagumpay, sila ang pinagtagumpayan ng sanlibutan. Alam niyo po, ang daming kabataan ngayon, praise God, dati-dati ang Europe, talagang sila pa lang, puno-puno na po ito. Praise God, hallelujah. Pero bakit ang iba nag-fall? Hindi lang sa New Hope, even sa Emmanuel, may mga kabataan na nawawala. Maging po sa highly favored, may mga kabataan na nawawala. The question is, why? Because ang pagkukulang, they are not prepared to war. Lahat po ng mga kabataan na hindi naihanda sa digmaan, madadaig at matatalo. Amen? Sabi nga po ninyo ulit, handa ka na ba? Praise God. Palapakan natin si Jesus. Praise God. Hallelujah. Pero tayo mga kapatid sa biyaya ng ating Panginoon. Ngayon, ang sabi ko sa point number 1, punta tayo sa point number 1 para matandaan po natin. Ano yung una, mga kapatid? Hallelujah. May tao pa kaya akong kausap? Amen! Ano po yung number 1? Amen. Must be fully trained. Sabi nga po ninyo, fully trained. Hindi po tayo magtatagumpay sa buhay kung hindi po tayo na training. Sabi nga natin, training. Nakasan po natin, training. Handa na po ba tayo mag-undergo ng training? Sabi ng Joel, 2:7 and 8 message translation, the invaders charge. Ito yung mga invaders, yung mga sumasakop. They climb barricades. Nothing stops them. Walang pwedeng pumigil. Each soldier does what he stole. So disciplined, so determined. They don't get in each other's way. Each one knows his job and does it. Undaunted and fearless, unswerving, unstoppable. Kung inyo po mababasa, yung mga invaders, sabi nga sa digmaan, hindi lang dapat puro sangga, sumuko
opensa din tayo. Tama? Ay, wala akong kausap talaga. Hallelujah. Sabi mo nga, opensa tayo. Hindi puro tayo depensa. Praise God. Opensa tayo. Hindi lang depensa, opensa tayo. Ang sabi ng Bible, ang mga invaders, umaakyat sila sa mga barikada. Walang pwedeng pumigil sa kanila. Ang bawat isa ginagawa kung ano ang sinabi sa kanila. Disiplinado, determinado. Ayaw nila pakialaman ang trabaho ng iba. At ang sabi po mga kapatid, sila po ay mga walang takot, hindi nanlulupay-pay. Ganyan ang mga fully trained. Ang mga sundalo, take note ba mga kapatid, ang mga sundalo, training sila na hanggang kamatayan hindi sila susuko. Are you in our church? Amen. Amen! Amen. Okay, sigaw natin minsan pa, ahu, ahu! Ahu! Praise God! Hallelujah! Palapakan natin ang Diyos. Kaya dapat ang mga taga-Emmanuel, ang mga taga-Nyupo, ang mga taga-highly favored, tayo po ay mga disiplinado, tayo ay determinado, hindi tayo susuko ng basta-basta dahil training tayo, na tayo mga kapatid ay maging hindi lamang defender, kundi tayo po ay mag-opensa din mga kapatid. Amen? Hallelujah. Training. Praise God. Mahalaga po ang mag-train tayo para pagdating sa pagsabak sa digmaan, hindi tayo susuko. Number 2, mabilis lang po ito. Must be fully equipped. Sabi nga po natin, equipped. Mahalaga po yung na-equip. Exodus 8:21 message. And then you need to keep a sharp eye. Ang sabi nga kay Moses, kailangan matalas ang iyong paningin out for competent. Kailangan competent, skilled, able, capable men, men who fear God, men of integrity, men who are incorruptible, and appoint them as leaders over groups organized by the thousands, by the 100, by 50, and by 10. Alam ko naman, nag-aral tayo, naintindihan natin ang English, tama? Ano ang sabi kay Moses? Talasan mo ang iyong mata, Moses. Pumili ka na ilalagay mo bilang mga leaders. Mga leaders na ano? May takot sa Diyos. Hindi sinabi may takot sa pastor. Kasi pag wala ang pastor, gagawa ka na ng kabalbalan. Pero pag may takot ka sa Diyos, you know and you know na wherever you go, kita ka ng Panginoon. Amen? Listen na, competent. Kailangan competent. Pagka sinabi, wala kang katulad, natatangi ka. Sa lahat ng mabait, ikaw ang pinakamabait. Sa lahat ng submissive, ikaw ang pinaka-submissive. Sa lahat ng masunurin, ikaw ang masunurin. Yun po yung competent. Hallelujah, mga skill, mga able. Amen? Amen? Amen. Hallelujah. Kaya gagamitin natin ang ating mga talento. Praise God. Nalala ko tuloy ang isang mga ngaral. Sabi, pag pumapalakpak ka raw, 100 of germs ang napapatay. Tama? Kasi napapatay sila. Napipit-pit. Germs ang namamatay. Pero don't you know, na pag pumapalakpak ka rin, hallelujah, nadadaig natin ang kaaway. Pwede ba natin palapakan sa Panginoon? Hallelujah. Sabi nga po ninyo, I like that. Kakasan natin, sabi natin, I like that. Praise God. Hallelujah. Use. Salamat. Gamitin natin ang ating mga talento para sa ating Panginoon. Amen? Hindi nyo po ba alam na pag umaawit kayo, natuturete ang kaaway. Pero kapag hindi kayo skilled, hindi kayo well-trained, natuturete ang mga tao. Praise God. Kasi ang isa nasa norte, ang isa ay nasa south. Praise the Lord. Hallelujah. Sabi mo nga ulit sa katabi mo, competent. Napakahalaga po na competent tayo, mga kapatid. Dahil tayo ay equipped, tayo ay fully equipped. Ibig sabihin na training ng maayos. Sabi nga, dati-dati ang mga nagigitara, marunong maggitara pero hindi kaya bumasa ng chords. Pero ngayon, ang mga natututo ngayon, marunong bumasa
actually, ang drum, hindi lang palo-palo yan. Dapat marunong ka bumasa. Kung saan yan, mga kapatid, hallelujah. May mga ano yan, may mga palo yan na tama, praise God, hallelujah. Hindi lang yung pag marunong ka pumalo, pwede na mag-drum. Pinag-aaralan yan, mga kapatid, maging ang paggigitar, pinag-aaralan ng lahat ng bagay. Sabi nga, mga kapatid ng pag-aaral, ang mga dalubhasa nga, pag nag-ensayo ang mga yan, 7 times a week. Pag nag-ensayo. Pero tayo, wag ka ha, 1 time a week lang, mga kapatid, praise and worship na pag kinabukasan. Ang iba nga, wala pang ensayo. Sana nga lang agad. Are you here, church? Masabi mo nga ulit sa katabi mo, fully equipped. At pangatlo, must be fully armored. Okay, pasuloy po na natin. Tayo po ay dapat fully armored. Basta tayo, so put on God's armor now. Then, when the evil days come, you will be able to resist the enemy's attacks. And after fighting to the end, hanggang katapusan, you will still hold your ground. So stand ready with truth as a belt tied around your waist, with righteousness as your breastplate, as your shoes, the readiness to announce the good news of peace. At all times carry faith as your shield, for with it you will be able to put out all the burning arrows shot by the evil one, and accept salvation as a helmet, and the word of God as the sword which the Spirit gives to you. Do all this in prayer, asking for God's help. Pray for every occasion as the Spirit leads. For this reason, keeps alert and never give up. Praise always for God, all God's people. Ano lang sinasabi? Dapat fully armored. Helmet of salvation, breastplate of righteousness, belt of truth, shoes of the gospel of peace, shield of faith, and the sword of the Spirit. Ibig sabihin, fully armored tayo. Amen? Huwag kang sasabak na hindi ka fully armored. Amen? Amen po ba mga kabataan? Sino ang gusto magtagumpay? Sabi mo, fully armored. Hallelujah. Kasi kapag nabalon ka, by the way, para hindi maintindihan yung binasa natin, yung sinasabing armor doon ay Word of God. Ang ating ulo ay puno ng salita ng Diyos. Ang ating puso puno ng salita ng Diyos. Kasi kapag puno ng salita ng Diyos, wala nang puwang ang basura. Tama? O sabi mo sa katabi mo ulit, I like that. Kaya dapat tayo ay fully armored. Sino nang handa sumabak sa gera? Hallelujah. Number 4. Number 4 must be fully mandated. Sabi nga po natin, mandated. Ano po ang sabi dito? Take with me your share of the hardship and suffering which you are called to endure as a good first-class soldier of Christ Jesus. No soldier which is in service gets entangled in the enterprises of civilian life. His aim is to satisfy and please the one who enlisted him. And he said to patuloy tayo. And dagdag ni Jesus, and he said to all, if any person wills to come after me, let him deny himself, disown himself, forget, lose sight of himself, and his own interest, refuse and give up himself, and take up his cross daily, and follow me. Live steadfastly to me, conform wholly to my example in living, if need be, is in dying also. So dito mga kapatid, sinasabi ng Bible na tayo bilang mga mandirigma, mga kapatid, kailangan you have to deny yourself. Kaya pag sinasabi po mga kapatid na mandated, ano po, ang isang sundalo, hindi nakikihalubilo sa mga sibilyan. Anong ibig sabihin? Dapat ang born again ma-identify sa mga hindi born again. Sabi mo nga ulit sa katabi mo, ibang-iba ka sa kanila. Amen? Pumalakpak nga po ang ibang-iba sa kanila. Hindi yung parang born again ba yan? Kristiyano ba yan? Mga kapatid, sa panahon ngayon, we are choose to conquer.
Amen. Amen po ba? Hallelujah. Pinili ko tayo para magtagumpay. Kaya sabi ni Jesus, ang susunod sa Kanya, limutin ang Kanyang sarili. Amen? Forget yourself, deny yourself, and of course, sabi po ng Bible, kailangan tayo ay sumunod sa ating Panginoon na pasahan ang cross. Naalala ko tuloy yung isang kwento. Mayroon daw pong pinagdala ng cross. Lahat ng mga Kristyano pinagdala ng cross at kahaba-haba. Sa haba-haba ng paglalakbay, napagod yung isa. At ang sabi niya, Lord, baka pwede naman pong putulan, mabigat po yung cross. So pinutulan niya, pasan-pasan niya ang cross. At maya-maya, mabigatan siya ulit. Sabi niya, Lord, baka pwede ulit putulan ng kaunti pa. So pinutulan niya. At alam niyo po ba na pagdating doon sa dulo, mayroon parang tulay. At ang magiging tulay yung cross na pasan. Hindi na siya umabot na maging tulay kasi pinutulan ng pinutulan ang kanyang cross na pasan-pasan. What I'm pointing out, brethren in Christ, as we carry our cross, habang sumusunod tayo sa Panginoon, mga kapatid, deny yourself. At ang sabi po, mga kapatid dito ni Pablo kay Timoteo, fight the good fight for the Christian faith. Take hold of everlasting life to which you were called and about which you made a good testimony in front of many witnesses. So sabi dito mga kapatid, fight the good fight of faith. Makipagdigma tayo sa pananampalataya natin. Ipaglaban nyo ang pananampalataya nyo. Pag may nag-alok sa inyo, praise God. Lalo na sa mga peer group, tuturuan ka dyan uminom. Tuturuan ka dyan manigarilyo, sumindi. Kasi kapag ka hindi ka sumindi, hindi ka manigarilyo, you are not belong to their group. Pero bilang mga mananampalataya, fight the good fight of faith. Ang sasabihin mo, sorry pare, born again na ako. Amen? Palapakan na po natin ang Panginoon. Ako nga po mga kapatid, ang dami kong barkada ng mga adik-adik, ang dami kong barkada ng mga lasinggo. Nakikipag-ano po ako, nakikipag-salamuha ko habang umiinom sila ng gin o emperador. Umiinom naman ako ng soft drinks. Hindi ka naman makisama na hindi ka makikisama sa kanila. Tama ba mga kapatid? Ang pagkikipaglaban, know and you must know na born again ka na. Sabi mo nga, born again ka na. Hallelujah. Kasi kapag tayo ay pananaig, hallelujah, walang mangyayari sa buhay natin. Amen? O sabi mo nga, matuto tayo tumagi sa mo, sorry, I am born again. Sorry, I'm born again. Kaya pag halimbawa ikaw ay may girlfriend, tapos biglang mayroong nagsabi sa'yo, hi. Ano ang sasabi mo? Sorry, I am born again. Pwede ba natin i-practice yan? Once again, sorry, I am born again. Nasa natin? Amen? Pag inalok kayo manigarilyo, anong sasabihin natin? Kapag inalok kayo mag-shot, anong sasabihin nyo? Sorry, I am born again. Dapat marunong tayo lumaban. And last, tingnan nyo po si Pablo. Sabi niya kay Timoteo, di ba kanina fight the good fight of faith? At the end, anong sabi niya? Ito ang sabi niya. Sabi ni Pablo, I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Now, there is no store for me, the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on the day, and not only to me, but also to all who have longed for His appearing. Sabi ni Pablo, nung mamamatay na siya, sabi niya, nakipaglaban ako ng tamang pakikipaglaban. Tinapos ko ang aking takbuhin. Ngayon, handa nang ialay ang aking buhay. Ibig sabihin, hanggang mamatay si Pablo, nanindigan siya bilang Kristiyano. Praise God. Hallelujah. Kanina, maawit ang mga musicians natin.
nag-spark sa akin yung goodness of God. Alam niyo po ba kung bakit Atsuka Ngeni, itang aliwaalala Kenny? Nanong dahilan, ba't Atsuka Kenny? Because of the goodness of God. Kaya ka Atsuka Kenny, sasabihin ko sa inyo, marami ka rin struggle na pinagdaanan. Actually kanina, praise God, nagdadalawa ka ng isip kung sasama ka sa fellowship na ito. Pero nakasama ka, it's because of the goodness of God. He has a purpose in your life this afternoon. Amen! Hallelujah! Palapakan natin ang Diyos. It's all because of the goodness of God. Hallelujah! Ang dami ko nang kilala niyang people. Dating umaawit kay Lord. Dating nagsiserve kay Lord. Dating sumasayaw kay Lord. Alam niyo po ba ngayon? Nagpalit na sila sa dati. Adik na, sinto-sinto na, kulang-kulang na, laking high na, praise God. Dahil ano nangyari sa'yo, kapatid? Pero kapag tayo ay fully trained, fully equipped, ano pa yung sunod? Fully armored, and fully mandated. Ibig sabihin, team. Sabi nga ba natin team? T-E-A-M. Trained, equipped, armored, mandated. Pagka ang team natin, mga kapatid, fully trained, fully equipped, fully armored, and fully mandated, maniwala kayo. Hanggang-hanggang, ano man po ang manangyayari sa mundo, mananatili ka sa Panginoon. Hindi ka give up because ikaw ay hinubog, pinili, hiniran ng Panginoon para magkaroon. Pwede ba tawagin natin ang mga musicians? Hallelujah. Pwede ba tayong tumayo lahat, mga young people? Kakausapin ko lang po kayo ng puso sa puso. Tingin kayo. Balik natin sa Bible para nagkaintindihan tayo. Alam niyo po ang mga lalaki sa Bible times. Wala silang choice. They will automatically gagawin silang sundalo. Ulitin ko, mga kabataan, pahiram ng inyong tenga, may value your ears. Lahat ng mga lalaki, sila po ay gagawing sundalo. Whether they like it or not, gagawin silang sundalo. Kaya ang mga nanay noon, para lumakas ang pwersa ng kanilang bayan, nagsisikap sila magkaroon ng anak na lalaki. Kasi yung lalaki, automatic magiging soldier at magiging tagapagtanggol. Kasi kapag walang tagapagtanggol, ang kanilang nanay, ang kanilang kapatid na babae, magiging magiging alipin ng bansang sasakop sa kanila. Kaya yung mga sundalo noon, hindi lang sila fully equipped, kundi ang ginagawa ng mga sundalo hanggat may hininga, hanggat may buhay, lalaban sila for the sake of their loved ones. Kasi again, kapag lumipap sila, sumuko sila, mai-invade ang bansa nila at magiging alipin ang nanay nila at mga kapatid nilang babae. So church, what I'm pointing out, we're on war. Nasa war tayo. Praise God, hallelujah. At sa ngalan ng pamilya. Sabi ko nga, ngalan ng pamilya. Praise God. Sa ngalan ng kapatid. Hallelujah. Itala susuko kapatid. Patuloy tayo na mag-worship, maglingkod sa Diyos habang may buhay, habang may hininga. Serve the Lord without wavering. Walang pagtalikod kay Lord. Ito ang
If you are that person, you can come to the altar church. Sige po. Huwag kang mahiya. Sige po, habang naawit natin. Come on. Hallelujah. Because ng Diyos